Isang pirasong papel ang pumatay sa aking puso habang nakaposas ako sa gitna ng maalat na palayan. Hindi ka na kailangan, Talia. Isa ka lang man siya sa aking pangarap. Ang bulong ni Tristan habang suot ang taksido ng kataksilan. Sa bawat butil ng asing ninakaw nyo, babangon ako. Handa na ba kayong malasap ang puot ng isang inaping asawa? O hahayaan nyo na lang bang matunaw ang inyong mga brilyante sa aking mga luha? Ibigay nyo na siya sa presinto. Wala akong kinalaman sa anumang maruming gawain ng babaeng yan. Kung nagpuslit man siya ng droga sa loob ng mga sako ng asin, kailangan niyang pagdusahan ang kanyang mga kasalanan. Ang boses na yon, ang boses na dati ay nagpapatulog sa kanya sa gabi ng may mga pangako ng pag-ibig, ngayon ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa katinoan ni Talia. Nakaluhod siya sa mainit na lupang maalat ng pangasinan. Ang sikat ng araw ay tila nakikiramay sa nagbabagang hapdi sa kanyang puso. Ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo at sugat dahil sa pagbubuhat ng mabibigat na sako ng asin ay nanginginig habang nakakandado sa loob ng malamig na bakal ng posas. Ilang minuto lang ang nakalilipas. Ang tanging iniisip ni Talia ay kung paano ibebenta ang mga huling aning asina para may maipadala siyang pambayad sa huling semestre ng master's degree ni Tristan sa Manila. Halos hindi na siya kumakain, tinitiis ang gutom at pagod sa ilalim ng nakatirik na araw. Mairaos lang ang pangarap ng asawang itinuring niyang mundo. Ngunit sa isang iglap, ang mundo niyang yon ay gumuho. Naging mga butil ng alikabok na tinatangay ng hangin sa dagat. Tiningnan ni Talia si Tristan. Malinis ang suot nitong polo, mabango at nakatayo ng tuwid sa tabi ng mga pulis. Walang bakas ng awa sa mga mata nito. Walang bakas ng pagkilala sa babaeng 5 taon niyang naging katuwang sa hirap. Ang mga sako ng asina na pinagpaguran ni Talia ay nakabukas na ngayon at sa loob ng mga puting kristal ng asin ay humalo ang mga plastik ng puting pulbos. Ang lason na kailanman ay hindi niya hinawakan. Tristan, ang tanging lumabas sa tuyot na labi ni Talia. Ang kanyang tinig ay tila isang gasgas na plaka. Halos hindi marinig sa gitna ng malalakas na yabag ng mga pulis na naghahalughog sa kanilang maliit na dampa. Bakit? Alam mong hindi ko magagawa ito. Tristan, tulungan mo ako. Ngunit tumalikod si Tristan. Ang bawat hakbang nito palayo ay tila isang malakas na tadhana na humahatak sa hininga ni Talia. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay mas masakit pa kaysa sa mahihigpit na posas na bumabaon sa kanyang balat. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo, ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa mga luhang pilit na kumakawala. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang bawat patak ng pawis na naging asin, ay nauwi sa isang malaking kasinungalingan. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang marangyang sasakyan ang huminto sa gilid ng kalsada. Bumaba roon si Doña Amalia, ang ina ni Tristan, na may dalang payong upang harangan ang init na tila diring-diri sa lupang kinatatayuan ni Talia. Ang kanyang mukha ay puno ng panghahamak. Ang bawat kulubot sa kanyang noo ay nagsasabi ng kanyang matinding galit. Lumapit ang matanda kay Talia, hindi upang itayo siya, kundi upang lalong ibaon sa putik. Huwag mong dungisan ang pangalan ng mga ilustre sa iyong mga luha, Talia. Ang buraot na boses ni Doña Amalia ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng paligid. Isang malaking pagkakamali na pinayagan ka naming pumasok sa pamilyang ito. Isang anak dalita na naging kriminal. Maswerte ka pa nga at binigyan ka namin ng pagkakataong magbayad ng utang na loob. Inihagis ng matanda ang isang makapal na sobre sa harap ni Talia. Ang mga papel ay nagkalat sa lupa, nahaluan ng putik at asin. Pirmahan mo ang pag-amin at ang papeles ng annulment. Kung talagang mahal mo si Tristan, hihigpitan mo ang iyong bibig at tatanggapin mo ang parusang ito ng mag-isa. Huwag mo siyang hihilahin pababa sa iyong kabulukan. Ito ang tanging paraan para mabayaran mo ang lahat ng ipinakain namin sa iyo. Napatitig si Talia sa mga papeles.
Ang kanyang paningin ay nagdidilim, ang kanyang puso ay tila tumitigil sa pagtibok. Ang bawat salita ni Doña Amalia ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Sa malayo, nakita niya si Tristan na sumakay na sa sasakyan, hindi man lang lumingon sa huling pagkakataon. Sa gitna ng maalat na hangin at ng amoy ng dagat na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, tanging ang tunog ng sarili niyang paghikbi ang natira. Isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Tila mga alon sa pampang na walang katapusan ang hapdi. Paano nagawang gawing laso ng taong minahal ko ang tanging bagay na nagpapanatili sa akin na buhay? Paano naging ganito kaalat ang tadhana? Isang hamak na tagakuha ka lang ng asin, Talia. Huwag kang umasta na parang may tunay kang halaga sa buhay ng anak ko. Ang isang ilustre ay para sa kapwa niya ilustre. At ikaw? Ikaw ay isang mantsa na kailangang burahin. Ang bawat salita ni Doña Amalia ay tila mga latigo na humahampas sa likod ni Talia habang siya ay nakaupo sa loob ng madilim at mabahong silid ng presinto. Ang hangin doon ay tuyot, amoy kalawang at pawis, malayo sa sariwang simoy ng dagat sa dasol na nakasanayan niya. Sa ibabaw ng mesa, ang mga papeles ng pag-amin at annulment ay tila mga puting multo na naghihintay na lamunin ang kanyang huling hibla ng dangal. Napatingin si Talia sa kanyang kaliwang kamay. Doon ay suot pa rin niya ang isang manipis na pilak na singsing, isang simpleng alahas na siya mismo ang bumili nung iksal sila ni Tristan dahil ang pera ng lalaki ay kailangang itabi para sa pambili ng mga mamahaling libro sa kolehiyo. Naalala niya kung paano siya nagdoble kayod sa ilalim ng ulan, nagtitiis sa hapdi ng tubig alat sa kanyang mga sugat. Maibigay lang ang bawat sentimong kailangan ni Tristan. Ang singsing na iyon, na simbolo ng kanyang wagas na pagmamahal, ay tila naging isang mahigpit na tanikala na sumasakal sa kanyang buong pagkatao. Bakit po ninyo ito ginagawa sa akin? Ang nangangatal na tanong ni Talia. Ang kanyang tinig ay halos pabulong, puno ng hinagpis na hindi maipaliwanag. Minahal ko si Tristan ng higit pa sa sarili ko. Nagsilbi ako sa inyo na parang tunay na anak. Bakit kailangang ako ang sumalo sa kasalanang hindi ko naman ginawa? Tumayo si Doña Amalia at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling sapatos sa semento ay tila isang babala ng paparating na unos. Love, huwag kang maging katawa-tawa, Talia. Ang pag-ibig ay hindi nakakapagbigay ng kapangyarihan. Si Chantal Almeda, siya ang kailangan ni Tristan. Ang kanyang pamilya, ang mag-aangat sa anak ko sa rurok ng tagumpay. At ikaw? Ano ang maibibigay mo? Higit na alat at kahirapan. Hinawakan ng matanda ang baba ni Talia at sa pilitan itong itinaas. Isipin mo ang iyong lolo Ben. Matanda na siya, Talia. Mahina na ang kanyang puso. Kung hindi ka pipirma, hindi lang ikaw ang mabubulok dito. Sisiguraduhin ko na ang asinan na iniingatan niya sa dasol ay mapapatag at magiging basurahan. Gusto mo bang mamatay ang lolo mo na walang tirahan dahil lang sa katigasan ng ulo mo? Ang banggit sa pangalan ng kanyang lolo ay tila isang kidlat na tumama sa dibdib ni Talia. Ang kanyang puso ay nagpumiglas sa sakit. Ang imahe ni Lolo Ben na nag-iisa at nagdurusa ay hindi niya kayang sikmurain. Dito nagsimulang gumuho ang huling pader ng kanyang katatagan. Ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay tila naglalaman ng lahat ng alat ng dagat ng pangasinan. Mapait, masakit, at nakakalunod. Utang na loob mo sa amin ang lahat, Talia. Pagpapatuloy ng matanda, ang boses ay puno ng lason na binalot ng pekeng malasakit. Binigyan ka namin ng marangal na apelyido, pinatira ka namin sa aming tahanan. Ngayon, ito ang oras para magbayad ka. Maging isang sakripisyo ka para sa lalaking sinasabi mong mahal mo. Yan ang tunay na asawa, di ba? Ang kayang mamatay para sa pangarap ng kanyang kabiyak.
Nanginginig ang kamay ni Talia habang inaabot niya ang panulat. Ang bawat sentimetro ng paglapit ng dulo ng ballpen sa papel ay tila isang hakbang patungo sa sarili niyang libingan. Tumingin siya sa bintana ng presinto kung saan ang langit ay unti-unti nang nilalamon ng kadiliman. Wala na ang Tristan na nangakong poprotektahan siya. Wala na ang pangarap na binuo niya sa gitna ng mga sako ng asin. Sa huling sandali, bago dumampi ang tinta sa papel, isang malakas na kulog ang bumaon sa katahimikan ng gabi, na sinundan ng marahas na pagbuhos ng ulan. Ngunit sa loob ng puso ni Talia, wala nang anumang tunog, kundi ang pagbasag ng kanyang sariling kaluluwa. Pinirmahan niya ang papel. Ang tinta ay humalo sa kanyang mga luha, nagmantsa sa kanyang kinabukasan. Sa bawat kurit ng kanyang lagda, tila unti-unting binubura ang 5 taon ng kanyang buhay bilang si Maritalia Ilustre. Nang matapos siya, kinuha ni Doña Amalia ang mga papel ng may mapanuyang ngiti. Ni hindi nito tinignan ang wasak na hitsura ng manugang. Lumabas ang matanda sa silid, iniwan si Talia sa gitna ng nakabibinging katahimikan at ng lamig na tila nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Nayakap ni Talia ang kanyang sarili habang ang bawat hibla ng kanyang pag-asa ay tila tinatangay ng agos ng ulan sa labas. Isang tanong ang naiwang umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na magiging mitya ng kanyang mahabang gabi sa loob ng rehas. Hanggang kailan kailangang maging pambayad ang aking buhay para sa isang utang na loob na kailanman ay hindi ko naman hiniling. Tingnan mo ang screen, Talia. Bagay na bagay sila, di ba? Isang prinsipe at isang prinsesa habang ikaw ay nabubulok dito na parang basurang itinapon sa kalsada. Ang boses na yon, na puno ng pangungutya mula sa isang kapwa bilanggo, ay tila isang kumpas na nagpako sa paningin ni Talia sa maliit at kumukurap-kurap na telebisyon sa loob ng common area ng Correctional Institute. Ang paligid ay maingay, ang hiyawan ng mga babaeng nag-aagawan sa upuan, ang malakas na pagbukas at pagsara ng mga bakal na pintuan, at ang malansang amoy ng panis na pagkain na humahalo sa amoy ng sabon na panlinis ng sahig. Ngunit para kay Talia, ang mundo ay biglang tumahimik. Tila ba dinala siya ng hangin sa isang lugar na puno ng matatalim na salamin. Sa telebisyon, nakita niya ang mukha ni Tristan. Nakasuot ito ng isang mamahaling tuxedo. Ang buhok ay maayos na nakastyle. At ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Sa tabi niya ay isang magandang babae na nakasuot ng puting bestida na punong-puno ng mga kristal. Si Chantal Almeida. Nakahawak ang kamay ni Tristan sa baywang ng babae. Isang haplos na dati ay sa kanya lamang inilalaan. Inanunsyo ng news anchor ang kanilang royal engagement, ang pagsasama ng 2 makapangyarihang pamilya sa bansa. Naramdaman ni Talia ang biglang paglamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat salitang lumalabas sa TV ay tila mga butil ng asido na pumapatak sa kanyang puso. Ti-unting tinutunaw ang anumang natitirang pag-asa. Ang mga kamay niyang dati ay puno ng kalyo dahil sa pagkayod para sa pag-aaral ni Tristan ay nanginginig ngayon habang nakakuyom. Naalala niya ang mga gabing naghahatid sila sa isang pirasong tuyo, ang mga pangako ni Tristan na balang araw, ikaw ang magiging reyna ko. Ngunit ang koronang ibinigay nito sa kanya ay gawa sa tinik at kahihiyan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang malaking bato na uent-unting dumidiin sa kanyang hininga. Hindi siya makasigaw. Hindi siya makaiyak. Ang bawat patak ng luha ay tila natuyo na sa loob ng kanyang mga mata dahil sa sobrang alat ng kanyang tadhana. Ang kanyang lalamunan ay naninikip. Tila may nakabara na isang buong dakok ng tuyong asin na hindi niya malunok. Dahan-dahang hinawakan ni Talia ang kanyang daliri, kung saan dati ay nakasuot ang kanyang simpleng singsing. Wala na ito roon. Kinuha na ng mga gwardya ang lahat ng kanyang pagkakakilanlan nang siya ay pumasok sa loob ng rehas. Ang tanging natira sa kanya ay ang kulay kahel na uniforme at ang isang numerong nakatahi sa kanyang dibdib. Nawala na si Maritalia Ilustre.
Siya na lamang ay isang bilanggo na kinalimutan ng mundo. Tumingala siya sa maliit na bintanang may mga rehas sa itaas ng silid. Ang anag-ag ng buwan ay pilit na sumisilip, ngunit ang liwanag nito ay tila isang pangungutya sa dilim na bumabalot sa kanyang kaluluwa. Naisip niya si Lolo Ben. Naisip niya ang amoy ng dagat sa dasol. Ang bawat alaala ay tila isang paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Ang kanyang dangal, ang kanyang pamilya, at ang kanyang kalayaan. Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, naramdaman ni Talia ang isang mabigat na presensya sa likuran niya. Ang ingay sa common area ay tila dahan-dahang humupa, napalitan ng isang nakakatakot na katahimikan. Ang tunog ng mararahas na yabag ng mga paa sa semento ay palapit sa kanya. Bawat hakbang ay tila isang babala ng panganib. Isang matangkad at matandang babae na may malaking peklat sa mukha ang huminto sa harap niya. Ito si Boss Gilda, ang kinatatakutan ng lahat sa loob ng dormitoryo. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay kasing lamig ng bakal na rehas na nakapaligid sa kanila. Baguhan. Ang boses ni Gilda ay tila isang malat na kalansing ng mga kadena. Narinig ko ang kwento mo. Ang asawa mo ang nagpakulong sa'yo, di ba? Huwag kang mag-alala. Dito sa loob, ituturo ko sa'yo kung paano maging matigas. Dahil kung hindi ka matututong lumaban, lalamunin ka ng dilim bago ka pa makalabas sa pintuang iyon. Hindi nakasagot si Talia. Nakatitig lang siya sa peklat ni Gilda habang ang takot ay unti-unting gumagapang sa kanyang kalamnan. Ngunit sa ilalim ng takot na yon, may isang maliit na kislap ng galit ang nagsimulang mag-alab. Isang apoy na mas mainit pa kaysa sa araw sa Pangasinan. Paano ko matututunang mabuhay sa isang lugar na tanging kamatayan lamang ng puso ang itinuturo? Hanggang kailan ako magiging biktima ng isang mundong binuo ng kasinungalingan? Biglang hinawakan ni Gilda ang balikat ni Talia. Ang higpit nito ay tila badudurugin ang kanyang mga buto. Wala na ang lolo mo, Talia. Hindi na kinaya ng puso niya ang balitang nabulok ka na rito sa loob habang ang asinan ninyo ay dahan-dahang kinukuha ng mga almeda. Ang mga salitang iyon mula sa social worker ay tila mga tipak ng yelo na ibinaon sa pandinig ni Talia. Ang silid para sa mga bisita ay tila biglang lumuwalhati sa lamig, kahit na ang totoo ay tirik na tirik ang araw sa labas. Ang boses ng babaeng nasa harap niya ay naging isang malabong ugong, habang ang buong mundo ni Talia ay unti-unting naglalaho sa isang itim na kawalan. Patay na si Lolo Ben. Ang huling taong naniwala sa kanya, ang huling taong nagbigay sa kanya ng dahilan para huminga sa gitna ng bawat maalat na araw sa Pangasinan, ay wala na. Hindi man lang niya ito nayakap. Hindi man lang niya nasabi na ang lahat ng sakripisyong ginawa niya, ang pagtanggap ng kasalanang hindi kanya, ay para sa kaligtasan nito. Ngunit sa huli, ang sakripisyong yun din ang pumatay sa matanda. Inabot ng social worker ang isang maliit na balot na nakabalot sa isang luma at kupas na panyong kulay asul. Ito lang ang iniwan niya para sa iyo. Ipinagbilin niyang huwag na huwag mong iwawala. Nanginginig ang mga kamay ni Talia habang tinatanggap ang balot. Ang tela ng panyo ay magaspang sa kanyang balat. May mga mantsa ng tuyong asin at amoy ng dagat. Ang amoy ni Lolo Ben. Sa loob ng madilim na rehas, ang amoy na yon ay tila isang malakas na sampal ng katotohanan. Napayakap si Talia sa panyo. Isiniksik ang kanyang mukha sa luma nitong himulmol habang ang kanyang mga balikat ay nagsimulang mayanig sa tahimik na pagtangis. Walang boses na lumalabas sa kanyang mga labi. Ngunit ang bawat butil ng luhang dumidilig sa panyo ay tila may kasamang dugo mula sa kanyang puso. Ang tunog ng kanyang paghikbi ay tila isang marahang paghampas ng alon sa pampang sa gitna ng gabi. Puno ng lungkot, puno ng pangungulila. Nang dahan-dahan niyang buksan ang panyo sa loob ng kanyang selda, isang piraso ng papel na punong-puno ng mantsa ng langis at pawis ang nalaglag. Sa loob nito,
Nakasulat ang mga linyang tila iginuhit ng isang kamay na nanginginig na sa katandaan. Talia, Apo, ang asin ay hindi lang pampalasa, ito ay buhay. Kapag ang lahat ay kinuha na sa'yo, alalahanin mo ang turo ko. Ang pinakamatamis na tagumpay ay nagmumula sa pinakamaalat na luha. Gamitin mo ang lihim ng snow salt. Huwag mong hayaang mamatay ang ating dangal. Sa ilalim ng mga salitang iyon ay ang mga sukat, temperatura, at ang tamang oras ng pagpapatuyo ng tubig dagat sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang formula ng asin na snow, ang pinakamahal at pinakamalinis na uri ng asin na tanging ang pamilya lamang nila ang nakakaalam kung paano gawin. Ito ang bawal na yaman ng dasol na matagal nang itinago ni Lolo Ben upang hindi manakaw ng mga mapagsamantalang negosyante. Hinawakan ni Talia ang papel ng napakahigpit. Tila ba ito ang tanging lubid na magliligtas sa kanya sa pagkalunod sa kumunoy ng kawalan ng pag-asa. Sa sandaling iyon, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang kakaibang liwanag. Hindi na ito ang Talia na handang magpaapi. Hindi na ito ang Talia na nagmamakaawa para sa pag-ibig. Tumingin siya sa kanyang mga palad na puno ng gasgas. Sa bawat guhit ng kanyang kamay, tila nakaukit ang bawat latay ng kataksilan ni Tristan at Doña Amalia. Ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay hindi na lamang isang sugat. Ito ay naging isang sandata. Lolo. Ang bulong niya sa hangin ng gabi na pumasok sa pagitan ng mga rehas. Hinding-hindi ko sila hahayaang manalo. Ang bawat butil ng asing ninakaw nila sa akin, babayaran nila ng doble. Sisiguraduhin kong ang brilyanteng ipinagpalit nila sa akin ay magmumukhang hamak na bato sa harap ng asing itatayo ko. Sa kabilang panig ng dormitoryo, nakita niya ang anino ni Boss Gilda na nakamasid sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Talia. Sinalubong niya ang tingin ng matanda nang may paninindigan. Ang batang babaeng pumasok sa bilangguan na may pusong basag ay wala na. Ang natitira na lamang ay ang isang babaeng handang sunugin ang mundo upang makuha ang katarungang ipinagkait sa kanya. Paano magiging mitya ng isang malaking apoy ang isang maliit na piraso ng papel na nanggaling sa dilim? Hanggang saan kayang dalhin ng isang pusong puno ng pait ang pangarap na binuo sa gitna ng mga luha? Itinago ni Talia ang papel sa loob ng kanyang unan, habang ang tunog ng pagpatak ng ulan sa labas ay tila isang pangako ng paghuhugas sa kanyang nakaraan. Walang puwang ang awa sa loob ng kuta na ito, bata. Ang luha rito ay hindi nakakagamot ng sugat, bagkus ay lalo lamang itong nagpapaalat sa hapdi. Ang tinig ni Boss Gilda ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng madilim na labahan ng bilangguan. Nakatayo si Talia sa harap ng isang malaking batya. Ang kanyang mga braso ay nakalubog sa tubig na punong-puno ng bula ng matapang na sabon. Ang bawat pagkuskus niya sa mga uniforme ng mga kapwa bilanggo ay tila isang pagtatangkang burahin ang mantsa ng kahihiyang nakakabit sa kanyang pangalan. Ang tunog ng magaspang na tela na humahampas sa kahoy na pangkuskus ay tila isang malakas na tibok ng pusong pilit na bumabangon mula sa pagkakaapi. Sa loob ng ilang buwan, natutunan ni Talia na ang katahimikan ay isang uri ng panangga. Pinanood niya kung paano lamunin ng sistema ang mga mahihina, kung paano maging hayop ang mga tao dahil sa gutom at pangungulila. Ngunit sa gitna ng karahasang ito, isang matandang babae ang laging nakaupo sa sulok, tahimik na nagtatahi ng mga sirang kumot. Ito si Nanay Saling. Ang kanyang mga mata ay tila malalim na dagat, payapa, ngunit puno ng mga kwentong hindi pa naisasalaysay. Lumapit si Nanay Saling kay Talia at dahan-dahang hinawakan ang kanyang mga kamay na nanginginig sa pagod. Ang mga kamay na sanay sa alat ng dagat ay hindi dapat sumusuko sa pait ng buhay. Ang malumanay na sabi ng matanda. Ang haplos nito ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng ginaw. Nakikita ko sa iyong mga mata ang apoy, Talia. Huwag mong hayaang mamatay ang liwanag na yan dahil sa galit. Gamitin mo yan para maging matatag. Sa mga oras ng pahinga,
Sa ilalim ng anino ng mataas na pader na may mga matatalim na alambre, tinuruan ni Nanay Saling si Talia ng higit pa sa pananahi. Itinuro nito sa kanya ang sining ng pagtitimpi at ang lakas ng pagmamasid. Dito rin unti-unting naibahagi ni Talia ang tungkol sa pangarap niyang buhayin ang asinan sa dasol. Ang asin, Talia, ay may kapangyarihang magpanatili. Paliwanag ni Nanay Saling habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa karayom. Pinipigilan nito ang pagkabulok. Ganyan din dapat ang iyong puso. Hayaan mong ang iyong sakit ang maging asinan na magpapanatili sa iyong dangal upang kapag lumabas ka na rito, hindi ka isang sirang tao, kundi isang mas matibay na bersyon ng iyong sarili. Isang gabi, habang ang lahat ay natutulog na, at tanging ang tunog ng paglalakad ng mga gwardiya sa pasilyo ang naririnig, kinuha ni Talia ang panyong asul ni Lolo Ben mula sa ilalim ng kanyang unan. Hinaplos niya ang magaspang na tela. Ang bawat detalye ng formula ng snow salt ay nakaukit na sa kanyang isipan. Hindi lang ito isang recipe. Ito ang kanyang pasaporte patungo sa pagbawi ng lahat ng ninakaw sa kanya. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag nang marinig ni Talia ang mahinang usapan ng dalawang gwardiya sa labas ng kanilang selda. Narinig mo ba? Ang pamilya Almeda at Ilustre balak na raw gawing isang luxury resort ang buong baybay ng Dasol, sabi ng isa. Wala nang matitirang asinan doon. Lahat ay papatagin na para sa mga dayuhan. Ang bawat salita ay tila isang malakas na dagok sa dibdib ni Talia. Ang huling piraso ng kanyang tahanan, ang lupang diniligan ng pawis ni Lolo Ben, ay balak na namang lamuninin ng kasakiman ni na Tristan. Naramdaman ni Talia ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang tambol na naghuhudyat ng digmaan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Hindi na lang ito tungkol sa kanyang kalayaan. Ito ay tungkol sa pagliligtas sa huling alaala ng kanyang pamilya. Tumingin si Talia sa madilim na kisame ng selda. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng mga luha ng pagsuko, ay nag-alab sa isang bagong uri ng determinasyon. Hindi na siya ang biktimang iiyak sa sulok. Ang bawat araw na lumilipas sa loob ng rehas ay naging isang hakbang ng paghahanda para sa kanyang muling pagsilang. Tristan, Amalia, ang bulong ni Talia sa hangin. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng bakal ng rehas. Huwag ninyong masyadong sarapan ang inyong pagkain sa mga gintong plato dahil balang araw, ang bawat butil ng asing kakainin nyo ay magpapaalala sa inyo ng bawat luhang pumatak mula sa aking mga mata. Sa sandaling iyon, isang malakas na kalansing ng mga susi ang narinig sa pintuan ng kanilang dormitoryo. Ang malakas na boses ng isang gwardiya ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi na nagpapatayo sa balahibo ng lahat ng mga bilanggo. Maritalia Ilustre, mag-ayos ka. May dumating na balita para sa iyo mula sa korte. Napatayo si Talia. Ang kanyang hininga ay tila naging isang maikling sandali ng pag-aalinlangan. Ang balita bang ito ang magbubukas ng pinto ng kanyang kalayaan o lalo lamang siyang ibabaon sa ilalim ng lupa? Malaya ka na, Talia. Dahil sa iyong mabuting asal at sa naging review ng iyong kaso, pinapaikli na ang iyong sentensya. Maaari ka nang lumabas sa pintuang iyon. Ang boses ng warden ay tila isang malabong alingawngaw sa pandinig ni Talia. Sa loob ng 5 taon, ang tanging mundong kinilala niya ay ang 4 na sulok ng malamig na rehas, ang amoy ng luma at maamag na semento, at ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga gwardiya. Ngunit sa sandaling ito, habang hawak niya ang isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang iilang kagamitan, lalo na ang kupas na asul na panyo ni Lolo Ben, tila ba ang oras ay tumigil. 5 taon ng kanyang kabataan ang ninakaw. 5 taon ng pagkakataong makasama ang huling mahal sa buhay ang naglaho na parang bula sa dagat.
Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng malaking pintuang bakal. Ang marahas na pagtama ng bakal sa kanyang likuran ay nagsilbing huling tuldok sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Paghakbang niya sa labas, sinalubong siya ng isang nakasisilaw na liwanag ng araw. Napapikit si Talia. Ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat ay tila isang estranghero na matagal na niyang hindi nakakasalamuha. Ang sariwang hangin ay humampas sa kanyang mukha, ngunit hindi ito sapat upang hugasan ang lansa ng nakaraan na tila nanunuot sa kanyang balat. Walang naghihintay sa kanya sa labas. Walang Tristan na may dalang bulaklak. Walang Doña Amalia na may mapanlinlang ng ngiti. Tanging ang malawak na kalsada at ang ingay ng mga sasakyang dumadaan ang sumalubong sa kanya. Ngunit para kay Talia, ang kalayaang ito ay hindi isang regalo. Ito ay isang pagkakataon para sa pagtutuos. Sumakay siya sa isang lumang bus patungong Pangasinan. Habang nakatingin sa bintana, pinanood ni Talia ang pagbabago ng tanawin mula sa matatayog na gusali ng Maynila hanggang sa malalawak na luntiang bukid. Ngunit habang papalapit ang bus sa Dasol, ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang tambol na bumibilis ang tibok. Ang bawat pamilyar na puno at kurbada ng daan ay tila mga anino ng kanyang nakaraan na pilit siyang hinahatak pabalik sa sakit. Nang makarating siya sa bukana ng kanilang bayan, ang puso ni Talia ay tila piniga. Ang dating payapang baybayin na punong-puno ng mga asinan ay nababalutan na ngayon ng matatayog na bakod na may nakasulat na malalaking letra, Future Site of Almeda Ilustre, Luxury Resort. Ang mga bundok ng puting asin na dati ay nagniningning sa ilalim ng araw ay pinalitan na ng mga malalaking makina, truck, at mga tambak ng semento. Ang bawat tunog ng paghukay ng lupa at ang bawat pagbagsak ng mga materyales sa konstruksyon ay tila mga saksak sa alaala ni Lolo Ben. Ito ang lupang ipinaglaban ng kanyang lolo hanggang sa huling hininga, ang lupang diniligan ng kanyang sariling pawis upang mapag-aral si Tristan. Ngayon, ang taong pinag-alayan niya ng lahat, ang siya ring bumubura sa kanilang kasaysayan. Naglakad si Talia patungo sa kanyang lumang bahay. Ang maliit na dampa sa tabi ng asinan ay sira-sira na. Ang bubong na pawid ay nilamon na ng anay at ang mga dingding ay tila bibigay na sa anumang sandali. Tumayo siya sa tapat ng pintuan. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humaplos sa magaspang na kahoy. Dito niya naramdaman ang tunay na bigat ng kanyang pagkawala. Wala na ang tawag ni Lolo Ben. Wala na ang amoy ng bagong luto na kanin at tuyo. Tanging ang nakabubulag na katahimikan at ang alikabok ng 5 taon ang sumalubong sa kanya. Nandito na ako, Lolo. Ang bulong ni Talia. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa kailaliman ng kanyang pighati. Pasensya na kung huli na ako. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng paligid ay nabasag ng isang marangyang tunog ng makina. Isang itim at kumikinang na SUV ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanyang sirang bakod. Ang usok mula sa tambutso nito ay tila isang itim na ulap na dumungis sa hangin ng dagat. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang pares ng makinis at mamahaling sapatos ang tumapak sa maalikabok na lupa. Bumaba ang isang lalaki na may suot na mamahaling salamin sa mata at isang polo na tila nagkakahalaga ng isang buong anihan ng asin. Napatigil ang hininga ni Talia. Ang kanyang mga kamao ay automatikong nagkuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa palad. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila nanigas. Ang lalaking yon, ang lalaking pumatay sa kanyang puso. 5 taon na ang nakalilipas. Si Tristan Ilustre. Tumingin si Tristan sa direksyon ng sirang bahay at nang magtama ang kanilang mga mata, ang hangin ay tila naging yelo. Walang salita, walang kagalakan, tanging ang malalim na bangin ng kataksilan ang namagitan sa kanila. Talia? Ang mahinang banggit ni Tristan. Ang kanyang tinig ay puno ng gulat, ngunit may halong pandidiri.
habang nakatingin sa kupas na unipormeng suot ng babae. Tumingin ng diretso si Talia. Hindi yumuyuko, hindi umiiwas. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling sa gitna ng malamig na gabi. Nakalabas na ang mantsa sa iyong pangarap, Tristan. Ang malamig na sagot ni Talia. At nandito ako para bawiin ang bawat butil ng asing tinapakan mo. Hindi ko akalain na babalik ka pa rito, Talia. Akala ko ay natuto ka na sa loob ng 5 taon na mas mabuting magsimula ng bagong buhay sa malayo, kung saan walang nakakakilala sa iyo. Ang boses ni Tristan ay kasing talas ng isang bagong hasang kutsilyo, ngunit may kasamang tono ng pagkabahala na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang mapagmataas na tindig. Nakatayo siya sa harap ni Talia, suot ang isang mamahaling shades na tila taming na pananggalaban sa katotohanang nasa harap niya. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay nakikipagbuno sa amoy ng tuyong lupa at alat ng dagat, isang banyagang halimuyak sa gitna ng kahirapan ng dasol. Tiningnan ni Talia ang lalaking minsan niyang tinawag na asawa. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagtitimpi. Ang kanyang mga kamay na nakatago sa bulsa ng kanyang kupas na pantalon ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa ang kanyang mga kuko ay tila bumaon na sa kanyang balat. Naalala niya ang bawat gabi sa loob ng rehas, ang bawat lamig na pumatay sa kanyang diwa habang ang lalaking ito ay nagpapakasasa sa karangyaan gamit ang kanyang sakripisyo. Ang akala mo ba ay madali akong mabura, Tristan? Ang tugon ni Talia. Ang kanyang tinig ay mababa, kasing lamig ng tubig sa ilalim ng dagat sa gabi. Ang mantsa na sinasabi mo ay hindi basta-basta natatanggal ng 5 taong pagkakakulong, lalo na kung ang mantsyang yon ay nakaukit sa bawat sulok ng lupang ito. Dahan-dahang lumapit si Tristan. Ang tunog ng kanyang sapatos sa tuyong damo ay tila isang babala ng panganib. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang checkbook at isang pluma. Nandito ako para maging makatao, Talia. Ayokong makita kang namamalimos sa kalsada. Isulat mo ang halagang gusto mo at umalis ka na sa Dasol. Pumunta ka sa probinsya, sa Mindanao, o kahit sa ibang bansa. Huwag mo nang hintayin na malaman ni Chantal na nandito ka. Tinitigan ni Talia ang puting papel na iniaalok ni Tristan. Isang pirasong papel na naman. 5 taon na ang nakalilipas. Isang pirasong papel din ang pumatay sa kanyang dangal. Ngayon, naniniwala ang lalaking ito na ang katarungan ay may katumbas na presyo. Ang mapait na ngiti ay dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Talia. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata na tila naging 2 itim na batong walang emosyon. Ang pera mo ay amoy putik, Tristan, ang sabi ni Talia habang dahan-dahang tinatabig ang kamay ng lalaki. Akala mo ba ang 5 taon ng buhay ko, ang pagkamatay ni Lolo Ben at ang pagkawala ng aming asinan ay mababayaran ng ilang pirasong zero sa papel na yan? Nagkakamali ka. Ang bawat butil ng asing kinuha niyo sa amin, kukunin ko rin ang katumbas na halaga mula sa inyong mga buhay. Sa unang pagkakataon, nakita ni Talia ang pagkurap ng mga mata ni Tristan. May dumaang kislap ng takot sa mukha nito, isang emosyon na hindi niya nakita noong ipinapakaladkad siya nito sa mga pulis. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi na ang mahiyaing Talia na sunod-sunuran. Ang kanyang presensya ay tila isang mabigat na ulap na nagbabantay sa pagsabog ng isang unos. Wala ka nang magagawa, Talia. Ang banta ni Tristan, ang kanyang boses ay naging paos sa galit. Ang Dasol ay pag-aari na ng mga Almeda. Ang asinan ninyo ay bahagi na ng kasaysayan. Wala kang pera, wala kang koneksyon, at isa kang ex-convict. Sino ang maniniwala sa'yo? Huminga ng malalim si Talia. Nilalanghap ang maalat na hangin na tila nagbibigay sa kanya ng bagong lakas. Ang katotohanan ay parang asin, Tristan. Kahit gaano mo ito itago
o itambak sa ilalim ng semento, balang araw, lilitaw at lilitaw pa rin ang alat nito. At kapag nangyari iyon, sisiguraduhin kong ikaw ang unang mabulok sa sarili mong kasinungalingan. Tumalikod si Talia at naglakad patungo sa kanyang sirang dampa. Iniwan ang lalaking nakatayo sa gitna ng initan, tila isang rebulto ng pag-aalinlangan. Ngunit bago pa siya makapasok sa pintuan, narinig niya ang huling salita ni Tristan na nagpahinto sa kanyang mundo. Kung hindi mo tatanggapin ang pera, Talia, huwag kang magsisisi kung ang tanging matitira sa'yo ay ang alaala ng lolo mo na nakabaon sa lupang ito. Dahil bukas na bukas din, sisimulan na naming patagin ang huling bahagi ng lupang kinatatayuan mo. Napatigil si Talia. Ang kanyang hininga ay tila naging isang maikling sandali ng pag-aalinlangan. Ngunit hindi siya lumingon. Alam niya, ang laban ay hindi pa nagsisimula. Ang tunay na digmaan ay magaganap sa gitna ng puting kristal at ng dugong pilit nilang itinatago. Saan ka kukuha ng lakas, Talia? Sa iyong mga sugat na hindi pa naghihilom o sa mga pangarap na dinurog na nila at naging pinupang mas pino sa alikabok? Ang tanong na yon ay tila isang malupit na bulong ng hangin habang minamasdan ni Talia ang unang sikat ng araw na sumisungaw sa pagitan ng mga bakod ng konstruksyon. Ang liwanag ay hindi nagdadala ng init ng pag-asa, kundi isang paalala na mayroon na lamang siyang ilang oras bago tuluyang burahin ng mga dambuhalang makina ang huling piraso ng kanyang pagkatao. Ang tunog ng mga traktora sa malayo ay tila isang babala ng paparating na kamatayan ng kanyang mga alaala. Hindi hinintay ni Talia na lumapit ang panganib. Kinuha niya ang isang kalawanging pala mula sa silong ng kanyang dampa, ang tanging kagamitang hindi ninakaw ng panahon. Humakbang siya patungo sa mga inabandonang pitak ng asinan ni Lolo Ben. Ang mga ito ay punong-puno na ng putik, mga ligaw na damo, at mga labi ng nakaraang bagyo. Ang tubig na dati ay malinaw at nagdadala ng puting biyaya ay naging maitim at stagnant. Sinimulan ni Talia ang paghuhukay. Ang bawat baon ng pala sa matigas na lupa ay tila isang pagsaksak sa kanyang sariling kapaguran. Ang kanyang mga kamay na hindi pa tuluyang gumagaling mula sa mga gasgas sa loob ng bilangguan ay muling nagbukas at naglabas ng sariwang dugo. Ang hapdi ng alat na humahalo sa kanyang mga sugat ay tila isang malupit na binyag, ngunit hindi siya tumitigil. Ang bawat pagtapon niya ng putik ay tila pagtatapon ng lahat ng sakit, lahat ng pangaapi, at lahat ng luhang ibinuhos niya para sa mga taong hindi siya pinahalagahan. Talia, ano ang ginagawa mo, Neng? Wala ka ng laban sa kanila. Napatigil si Talia at tiningnan ang matandang lalaki na nakatayo sa gilid ng pilapil. Si Mang Tino, ang dati at pinakamatapat na tauhan ni Lolo Ben. Ang mukha nito ay tila isang tuyong lupa sa ilalim ng araw, puno ng mga guhit ng hirap at takot. Hindi ko hahayaang mamatay ang asinan na ito, Mang Tino. Ang hingal na sagot ni Talia. Ang kanyang pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo, humahalo sa dumi sa kanyang mukha. Dito ako isinilang at dito ko rin itatayo ang aking katarungan. Kung kailangang hukayin ko ang buong baybayin gamit ang aking mga kuko, gagawin ko. Umiling si Mang Tino. Ang mga mata ay puno ng awa. Ang mga Almeda, may pera sila, Talia. May mga baril at mga abogado. Tayo? Tayo ay mga butil lang ng asin na madaling matunaw sa ulan. Ang asin na sapat ang tapang, Mang Tino, ay hindi natutunaw ng ganoon kadali. Ang matigas na tugon ni Talia. Lumapit siya sa matanda at hinawakan ang magaspang nitong kamay. Tulungan ninyo ako. Hindi para sa akin, kundi para kay Lolo Ben. Alam ko ang sikreto ng snow salt. Maibabalik natin ang dangal ng dasol. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng paligid ay nabasag ng isang malakas at nakakangilong tunog ng pagandar ng isang dambuhalang bulldozer. Ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay nagsimulang mauga. Mula sa likod ng mga bakod,
Lumitaw ang malaking makina, tila isang halimaw na handang lamunin ang lahat ng madadaanan nito. Sa itaas ng bulldozer, nakatayo ang isang tauhan ni Tristan, may hawak na megaphone. Umalis kayo riyan! Ang bahaging ito ay sisimulan na naming patagin para sa itatayong pool ng resort. Ito ang huling babala. Hindi gumalaw si Talia. Tumayo siya sa gitna ng pitak. Ang kanyang pala ay itinusok niya ng malalim sa putik. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa dambuhalang makina na palapit ng palapit. Naramdaman niya ang hangin na dala ng paggalaw ng bulldozer sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang puso ay nananatiling kasing tigas ng mga kristal na asin sa ilalim ng dagat. Narinig ni Talia ang hiyawan ng mga nagtatrabahong construction workers at ang pagtakbo ni Mang Tino palayo dahil sa takot. Ngunit nanatili siyang estatwa sa gitna ng kanyang lupang sinilangan. Isang imahe ng isang babaeng wala nang natitirang mawawala, kaya wala na ring kinatatakutan. Ang bulldozer ay huminto na lamang ng ilang pulgada mula sa kanyang katawan. Ang usok mula sa makina nito ay bumalot sa paligid, ngunit hindi ito naging hadlang upang makita ni Talia ang isang pamilyar na sasakyan na dahan-dahang humihinto sa hindi kalayuan. Ang pintuan ng sasakyan ay bumukas at lumabas doon si Chantal Almeda, ang babaeng nagnakaw ng kanyang asawa at nagnakaw ng kanyang kinabukasan. Ang ganda nito ay tila isang malupit na insulto sa gitna ng karumihan at hirap na nararanasan ni Talia. So, ikaw pala ang asawang kriminal ni Tristan. Ang boses ni Chantal ay tila isang matalim na tawa na humahalo sa ingay ng makina. Ang lakas din ng loob mong bumalik dito. Pero tignan mo ang sarili mo, Talia. Para kang isang uod na nagpupumiglas sa putik. Napatingin si Talia sa kanyang sarili, madumi, duguan, at mabaho. Ngunit nang iangat niya ang kanyang tingin kay Chantal, ang kanyang labi ay gumuhit ng isang malamig na ngiti. Isang ngiting nagpatigil sa tawa ng babaeng nasa harap niya. Ang uod, Chantal, ay nagiging paru-paro. Pero ang putik na kinatatayuan ko ngayon, ito ang lilibing sa lahat ng brilyanteng ipinagmamalaki mo. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng isang malaking tipak ng semento ang narinig mula sa gilid ng konstruksyon na sinundan ng sigawan ng mga tao. May isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari sa ilalim ng lupa. Ano ang sikretong itinatago ng lupang ito na pilit nilang sinisira? At hanggang kailan kayang panindigan ni Talia ang kanyang laban bago siya tuluyang lamunin ng kapangyarihan ng mga Almeda? Tumigil ang lahat. Ang lupa ay lumalambot. Tila may malakas na agos ng tubig sa ilalim na sumisira sa pundasyon ng pader. Ang hiawan ng foreman ay tila isang musika sa pandinig ni Talia habang pinapanood niya ang dambuhalang bulldozer na dahan-dahang tumatagilid. Ang bahagi ng lupa kung saan dapat itatayo ang marangyang pool ng mga Almeda ay biglang bumigay na nagresulta sa paglabas ng isang malakas na agos ng tubig alat mula sa kailaliman. Ang lupang dati ay pinatag ng semento ay muling naging putik. Tila ba ang kalikasan mismo ang gumagawa ng paraan upang protektahan ang kanyang sariling lihim. Napakapit si Chantal sa kanyang mamahaling payong. Ang kanyang mukha ay namumutla sa galit at takot habang nakikita ang pinsala sa kanilang proyekto. Ayusin niyo yan. Ngayon din, hindi pwedeng masira ang schedule ng opening dahil lang sa pesteng tubig na yan. Ang tili niya, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa ingay ng gumuhong semento at sa marahas na pagbulwak ng tubig. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Talia sa butas na nabuo sa lupa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Alam niya ang ibig sabihin nito. Iyon ang bukal ng alat, ang natural na daluyan ng tubig dagat na sinala ng mga batuhan sa ilalim ng lupa, ang pinakaimportanteng sangkap para sa snow salt ni Lolo Ben. Sa loob ng 5 taon na, ang asinan ay pinabayaan, ang bukal ay nanahimik,
Ngunit dahil sa marahas na paghukay ng mga makina, ito ay muling nagising. Nang sumapit ang gabi, sa ilalim ng malamig at pilak na liwanag ng buwan, si Talia at Mang Tino ay hindi nag-aksaya ng panahon, habang ang mga gwardiya ng konstruksyon ay abala sa kabilang bahagi ng bakod. Dahan-dahan silang nag-igib ng tubig mula sa bukal. Ang bawat timba ay tila naglalaman ng likidong ginto. Inilagay nila ito sa mga lumang kawa at sinimulan ang proseso ng pagpapatuyo gamit ang dahan-dahang init ng apoy at ang hanging galing sa dagat. Neneng, tignan mo! Ang bulong ni Mang Tino, ang kanyang tinig ay nanginginig sa kaba at kagalakan. Napatigil ang hininga ni Talia. Sa ibabaw ng kumukulong tubig, nagsimulang lumitaw ang mga manipis at mapuputing kristal. Hindi ito katulad ng ordinaryong asin na magaspang at madilaw. Ang mga butil na ito ay kasing pino ng talulot ng bulaklak, kasing puti ng niyebe, at tila nagniningning na parang maliliit na bituin na nahulog sa lupa. Ito ang snow salt, ang kristal ng kanilang dangal. Kumuha si Talia ng isang maliit na kurot at inilagay sa kanyang dila. Ang alat nito ay hindi masakit sa lalamunan. Ito ay may kasamang tamis at linamnam na tila nagpapahayag ng lahat ng kasaysayan ng dasol. Sa bawat butil na natutunaw sa kanyang bibig, naramdaman ni Talia ang yakap ni Lolo Ben, ang mga pangako ng kanyang kabataan, at ang lakas na kailangan niya upang lumaban. Makalipas ang ilang araw, isang balita ang kumalat sa bayan. Isang sikat na chef mula sa Maynila, si Chef Julian, na kilala sa paghahanap ng mga pinakapuro at natural na sangkap, ang bumisita sa Pangasinan. Narinig niya ang tungkol sa himala sa dasol, ang asin na tila gawa sa ulap. Sa harap ng sirang dampa ni Talia, pinitas ni Chef Julian ang isang butil ng asin mula sa maliit na garapon. Pinanood ni Talia ang reaksyon ng lalaki. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihintay. Nang malasap ng chef ang asin, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumaki at isang matagal na katahimikan ang bumalot sa paligid. "This is not just salt," ang bulong ni Chef Julian sa kanyang Taglish na pananalita. "This is a masterpiece. Sa buong mundo, 3 lugar lang ang alam kong nakakagawa ng ganito. At akala ko ay wala na ito sa Pilipinas. Miss, kung sino ka man, ang asin ko na ito ang magliligtas sa culinary world natin. Magkano ang gusto mo? Bibilhin ko ang lahat ng aning meron ka." Naramdaman ni Talia ang isang malakas na pintig ng tagumpay sa kanyang dibdib. Ang kanyang unang hakbang patungo sa pagbangon ay nagsimula na. Ngunit sa gitna ng kanilang usapan, napansin ni Talia ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa malayo, sa ilalim ng anino ng isang malaking puno ng akasya. Ang bintana nito ay bahagyang nakabukas at naramdaman niya ang isang matalim na tingin na nakatuon sa kanya. Hindi ito si Tristan, hindi rin ito si Chantal. Ang aura ng taong nakamasid ay mas mabigat, mas madilim, at tila may dalang banta na mas malaki kaysa sa lahat ng hinarap niya. Sino ang nagmamasid? Ang tanong ni Talia sa kanyang sarili. Habang ang hangin ay biglang lumamig, tila nagbababala ng isang bagong kaaway na hindi niya inaasahan. Nang umalis ang sasakyan, isang maliit na piraso ng papel na kulay itim ang naiwan sa lupa. Tinatangay ng hangin patungo sa mga paa ni Talia. Pinulot niya ito, at ang nakasulat doon ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ang snow salt ay may kabayaran. Hindi lang dangal ang kailangan mong ibigay, kundi ang iyong huling hininga. Hindi mo ba naiisip, Talia? Ang pagpupumilit mong buhayin ang patay na asinan na ito ay hindi lang pagsasayang ng oras, kundi isang malaking perwisyo sa kaligtasan ng ating bayan. Akala mo ba ay bayani ka? Sa tingin ko, isa ka lang desperadang babae na gustong manira ng progresong pinaghihirapan ng iba. Ang boses ni Doña Amalia ay umalingaw-ngaw sa tapat ng dampa ni Talia, dala ang lamig na tila kayang pumatay sa mga bagong sibol na halaman.
Nakatayo ang matanda, kasama ang ilang mga lalaking nakauniporme ng munisipyo, may hawak na mga papeles na tila mga hatol ng kamatayan. Ang bawat salita ng matanda ay binalot ng isang mapanlinlang na tono ng malasakit, isang uri ng gaslighting na tila ba si Talia pa ang masama dahil lamang sa pagtatanggol niya sa kanyang tanging kabuhayan. Nakatayo si Talia sa harap ng kanyang mga sako ng bagong aning snow salt. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding pagtitimpi. Ilang gabi siyang hindi natulog, binabantayan ang bawat pagpatak ng tubig alat, tinitiyak na ang bawat kristal ay perpekto. At ngayon, sa isang iglap, nandito ang pamilya Ilustre upang turingan siyang isang banta sa komunidad. Ang progresong sinasabi niyo, Doña Amalia, ay ang pagbaon sa amin sa semento. Ang tugon ni Talia. Ang kanyang tinig ay mababa, ngunit may bigat, na tila isang dambuhalang alon. Ang asinan na ito ay hindi kailanman naging perwisyo. Ito ang kaluluwa ng dasol, bago niyo pa man ito dinungisan ng inyong mga resort. Tumawa ng mahina ang matanda. Isang tunog na tila kalansing ng mga barya sa loob ng isang walang laman na lalagyan. Huwag kang magmalinis, Talia. Ang bukal na sinasabi mo ay nagdudulot ng paglambot ng lupa. Isang panganib ito sa mga itinatayong istruktura. Nandito kami para ipatigil ang ilegal mong operasyon. Ipasasara namin ang lugar na ito para na rin sa ikabubuti mo. Inutusan ng matanda ang mga tauhan na lagyan ng dilaw na tape ang paligid ng asinan. Ang tunog ng paghatak sa plastic na tape ay tila isang mahabang buntong hininga ng pagkatalo. Pinanood ni Talia ang bawat galaw nila. Ang kanyang puso ay tila isang piraso ng kristal na uunti-unting dinudurog. Ang lahat ng hirap nila ni Mang Tino, ang mga pangarap na nagsisimula pa lang, mamukadkad dahil sa tulong ni Chef Julian, ay tila muling nananakaw sa kanya. Nang sumapit ang gabi, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa dasol. Walang huni ng mga kuliglig, tila ba pati ang kalikasan ay naghihintay sa isang masamang balita. Nakaupo si Talia sa tabi ng kanyang mga sako ng asin. Hawak ang luma at asul na panyo ni Lolo Ben. Pinupunasan niya ang isang maliit na garapon. Ang kanyang mga galaw ay dahan-dahan at puno ng pagmamahal. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandaling tinitignan niya ang bawat butil ng asin na nagniningning sa dilim, tila mga maliliit na bituin na siya mismo ang nagluwal mula sa kanyang mga luha at pawis. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag ng amoy ng nasusunog na tela. Ang matamis na amoy ng dagat ay napalitan ng isang masangsang at nakakasuffocate na usok. Napatayo si Talia nang makita ang pulang liwanag na nagmumula sa likod ng kanyang imbakan. Ang boses ng apoy ay tila isang nagugutom na hayop na mabilis na kumakain sa tuyong kahoy at pawid ng kanyang asinan. Ang init ay nagsimulang humampas sa kanyang mukha. Kasing lupit ng mga salita ni Doña Amalia kanina. Ang asin ko! Mang Tino! Ang asin! Ang sigaw ni Talia. Ang kanyang boses ay puno ng pait at takot. Tumakbo siya patungo sa apoy. Bit-bit ang isang timba ng tubig. Ngunit ang bawat pagbuhos niya ay tila walang saysay sa laki ng nagbabagang galit ng sunog. Ang mga sako ng snow salt, ang kanyang huling pag-asa, ay nagsimulang madilaan ng apoy. Ang mga kristal na asin ay dahan-dahang natutunaw, nagiging mga patak ng maalat na likido na humahalo sa abo. Sa gitna ng usok, nakita ni Talia ang isang anino namang isang tao na mabilis na tumatakbo palayo, patungo sa direksyon ng konstruksyon ng mga almeda. Naramdaman ni Talia ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib, mas masakit pa kaysa sa paso ng apoy sa kanyang balat. Alam niya kung sino ang may gawa nito. Napasandal si Talia sa isang nasusunog na poste. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa usok at sa mga luhang hindi na niya mapigilan. Ang kanyang katawan ay tila bibigay na sa pagod at pighati. Ngunit sa gitna ng nagbabagang paligid, may napansin siyang isang bagay na kumikinang sa lupa.
isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang mamahaling cufflink na gawa sa ginto, may nakaukit na letrang T. Napatigil ang mundo ni Talia. Ang kanyang hininga ay tila naging isang maikling sandali ng pag-aalinlangan. Si Tristan, hindi lang ang kanyang kinabukasan ang ninakaw nito, kundi pati ang huling alaala ni Lolo Ben ay handa nitong sunugin upang mapagtakpan ang sarili nilang dumi. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng bubong ang narinig na nagdulot ng isang malaking pagsabog ng mga baga at usok. Ang apoy ay tila naging isang dambuhalang pader na naghihiwalay kay Talia sa labas. Tuloy-tuloy lang ang sunog. Wala nang matitira. Ang bulong ni Talia habang ang kanyang paningin ay unti ng nilalamon ng dilim. Ngunit kung mamamatay ako rito, sisiguraduhin kong ang abo ko ang magiging pinakamaalat na sumpa sa inyong mga buhay. Magagawa pa bang makaligtas ni Talia sa gitna ng nagbabagang impyernong ito? O ang snow salt ba ay tuluyan ng magiging abo, kasama ng kanyang mga pangarap? Sayang ang gasolinang ginamit. Dapat ay hinayaan na lang nating matupok ang lahat, pati na ang babaeng iyan, para wala nang sagabal sa plano natin sa dasol. Ang boses na yon ni Tristan, na narinig ni Talia mula sa likod ng makapal na pader ng konstruksyon, ay tila isang malamig na buhos ng tubig sa kanyang nagbabagang damdamin. Nakatago si Talia sa anino ng isang malaking tangke ng tubig. Ang kanyang katawan ay puno ng uling. Ang kanyang braso ay may mahabang pasong dulot ng nagdaang gabi at ang kanyang hininga ay gipit dahil sa usok na tila nananatili pa rin sa kanyang mga baga. Hawak niya ng mahigpit ang gintong cufflink na nakuha niya sa abo. Isang piraso ng ebidensya na mas mabigat pa sa anumang bato. Nakaligtas siya. Salamat sa maagap na pagdating ni Mang Tino na humila sa kanya palabas bago gumuho ang buong bubong. Ngunit ang kanyang asinan, ang kanyang mga pangarap, ay naging abo na. Sa gitna ng pagkawasak na ito, imbes na panghinaan ng loob, ang bawat kirot sa kanyang balat ay tila naging isang paalala na ang katarungan ay hindi nakukuha sa pagluha, kundi sa pagmamasid. Dahan-dahang sumilip si Talia. Nakita niya si Tristan na kausap ang isang lalaking nakauniforme ng isang security agency. May mga malalaking delivery truck na dahan-dahang pumapasok sa site ng Almeda Illustre Resort sa gitna ng madaling araw. Ang mga truck na ito ay may tatak ng industrial salt supplies, ngunit ang bawat paggalaw ng mga tauhan ay tila masyadong maingat, masyadong pilit ang katahimikan. Siguraduhin mong mailipat ang mga kargamento bago sumikat ang araw. Pagpapatuloy ni Tristan, ang kanyang tinig ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang mga sako ng asin na nakuha natin sa bodega ni Talia, bago ito masunog ang gagamitin nating panakip, walang maghihinala sa amoy ng dagat. Ang bawat salita ni Tristan ay tila isang kidlat na tumama sa isipan ni Talia. Ang sunog ay hindi lang para sirain siya. Ito ay isang cover-up. Ginamit nila ang kanyang snow salt, ang pinakamalinis na asin sa buong mundo, upang itago ang isang bagay na mas madilim. Nang umalis si Tristan, dahan-dahang gumapang si Talia patungo sa likod ng isa sa mga truck. Ang tunog ng kanyang marahang paghakbang sa magaspang na graba ay tila isang malakas na tambol sa kanyang pandinig dahil sa kaba. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibong gustong kumawala sa hawla ng kanyang dibdib. Nang mahanap niya ang isang bukas na sako, isinawsaw niya ang kanyang kamay sa loob. Inasahan niyang mararamdaman ang pino at malamig na kristal ng asin. Ngunit sa ilalim ng puting pulbos, may naramdaman siyang matitigas at maliliit na bagay. Kinuha niya ang isa. Sa ilalim ng liwanag ng kanyang maliit na flashlight, isang maliit na bato ang nagniningning. Hindi ito asin. Ito ay isang brilyante. Isang hihilaw na brilyante na kasing laki ng butil ng mais. Ngunit ang halaga nito ay kayang bumili ng isang buong barangay sa Dasol. Smuggling! Ang bulong ni Talia sa hangin. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng gulat at pananabik.
Ginigamit nila ang reputasyon ng dasol at ang amoy ng asinin para magpuslit ng mga hiyas. Ang yaman ng pamilya Almeida ay binuo sa itaas ng mga ilegal na kargamento. Naramdaman ni Talia ang isang kakaibang kilabot. Ngayon ay naintindihan na niya kung bakit ganoon na lamang ang pagnanais nilang paalisin siya. Hindi lang ito tungkol sa resort. Ito ay tungkol sa isang malaking krimen na itinatago nila sa ilalim ng semento at karangyaan. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang luma at basag na cellphone upang kumuha ng larawan. Ngunit sa sandaling iyon, ang tunog ng isang tuyong sanga na nabali sa kanyang likuran ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Sino yan? Ang malakas na sigaw ng isang gwardiya. Ang liwanag ng isang malakas na searchlight ay nagsimulang gumala sa paligid. Palapit ng palapit sa kinatatayuan ni Talia. Napaurong si Talia. Ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na bakal ng truck. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo, humahalo sa uling at dumi. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihintay sa kanyang kamatayan. Ang tunog ng mabibigat na sapatos sa lupa ay palapit na, at ang anino ng gwardiya ay tila isang dambuhalang kamay na handa siyang sakalin. Sa kanyang kamay, hawak pa rin niya ang brilyante at ang gintong cufflink ni Tristan. Dalawang bagay na sumisimbolo sa kasakiman at kataksilan. Nandyan lang yan. Hanapin niyo. Ang boses ni Tristan ay muling umalingaw-ngaw, mas malapit na sa pagkakataong ito. Naisip ni Talia si Lolo Ben. Naisip niya si Nanay Saling. Ang katarungan ay nasa kanyang mga kamay na. Ngunit paano siya makakalabas ng buhay sa kuta ng mga lobo? Isang katanungan ang pilit na sumisiksik sa kanyang isipan habang ang liwanag ng flashlight ay tumama na sa dulo ng kanyang sapatos. Gaano kalalim ang kayang ibaon ng isang tao ang katotohanan bago ito kusa na bumulwak mula sa ilalim ng lupa? At sapat ba ang ningning ng isang brilyante upang pagtakpan ang kadiliman ng isang kaluluwang matagal nang nabulok? Nakahanda na si Talia na tumakbo kahit alam niyang ang bawat hakbang niya ay maaring maging huli sa mundong ito. Hindi lang ito basta asina, Chef Julian. Ang bawat kristal na hawak mo ay nagmula sa lupang pilit nilang binabaon sa semento. Ito ang lasa ng pagsisikap, ng pait ng nakaraan, at ng tamis ng katarungang malapit na nating makamit. Ang tinig ni Talia ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan habang nakatayo siya sa loob ng isang malinis at modernong kusina sa Maynila. Malayo na ang kanyang hitsura mula sa babaeng puno ng uling at dumi na gumapang palabas ng nasusunog na asinan. Ilang buwan na ang nakalilipas. Ngayon, suot niya ang isang simpleng barong na gawa sa pinya. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay may kislap na tila mga bituin sa gitna ng dagat. Sa tulong ni Chef Julian, ang natitirang snow salt na nailigtas ni Mang Tino mula sa sunog ay naging mitya ng isang revolusyon sa mundo ng pagkain. Binansagan itong asing ginto, ang pinakamahal at pinakamataas na kalidad ng asin sa buong bansa. Hindi lang ito naging paborito ng mga tanyag na kusinero, kundi naging simbolo rin ito ng pag-asa para sa mga maliliit na mag-aasin sa pangasinan na unti-unti nang nawawalan ng kabuhayan dahil sa mga dambuhalang resort. You are a sensation, Talia, ang nakangiting sabi ni Chef Julian habang ipinapakita sa kanya ang mga artikulo sa pahayagan at mga post sa social media. Ang tawag na nila sa iyo ay The Salt Queen. Ang kwento ng iyong pagbangon mula sa kawalan ay nagbibigay ng inspirasyon sa libu-libong Pilipina. Everyone wants to know who the woman behind the salt is. Napangiti ng bahagya si Talia, ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling nakatuon sa kanyang layunin. Ang katanyagan at ang perang dumadaloy sa kanyang mga kamay ay hindi para sa pansariling luho. Ang bawat sentimong kinikita niya ay ginagamit niya upang kumuha ng mga pinakamahuhusay na abogado at pribadong investigador upang mas mapalakas
ang ebidensyang hawak niya laban sa mga Almeda at ilustre. Sa gitna ng kanyang tagumpay, hindi nakakalimutan ni Talia ang kanyang pinagmulan. Isang hapon, bumalik siya sa dasol nang walang ingay. Hindi siya bumaba sa isang marangyang sasakyan. Sa halip, naglakad siya patungo sa mga pitak ng asinan na dahan-dahan na niyang binibili pabalik. Nakita niya ang mga mangingisda at mag-aasin na dati ay nawalan ng pag-asa. Lumapit siya sa kanila, hindi bilang isang reyna, kundi bilang isang kasama. Ito ang kanyang golden moment. Ang pag-upo niya sa gilid ng pilapil, kasama ang mga taong may mga kamay na kasing gasgas ng sa kanya. At ang pagbabahagi ng simpleng pagkain ng kanin at tuyo na binudburan ng kanyang snow salt, ang tunog ng kanilang mga tawa at ang init ng kanilang pagtanggap ay tila isang gamot na nagpapahilom sa mga sugat ng kanyang kaluluwa. Nandito na ang ating reyna, ang biro ni Mang Tino, na ngayon ay tumatayong tagapamahala ng kanyang lumalaking negosyo. Salamat, Natalia, dahil sa iyo, may pambili na ng gamot ang asawa ko at may pampaaral na ang aking mga apo. Hinawakan ni Talia ang kamay ni Mang Tino. Wala pa tayo sa dulo, Mang Tino. Ang tunay na tagumpay ay kapag wala ng ilustre na makakatapak sa ating dangal. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, ang panganib ay patuloy na bumubuntot. Isang gabi, habang nag-aayos ng kanyang mga gamit sa kanyang bagong opisina, may isang mensaheng dumating sa kanyang cellphone. Mula ito sa isang hindi kilalang numero. Masyadong mataas ang lipad mo, Talia. Baka malimutan mo na ang mga brilyante ay mas matigas kaysa sa asina. Ang gabi ng charity gala ng mga Almeda ay malapit na. Inaasahan naming makita ang reyna sa gitna ng mga totoong dugong bughaw. Huwag kang mawawala. Napatigil ang kamay ni Talia. Ang charity gala. Ito ang gabi kung saan ipagdiriwang ng mga Almeda ang tagumpay ng kanilang smuggling operation sa ilalim ng maskara ng pagtulong sa mahihirap. Ito ang entablado kung saan balak ni Tristan na ipakita ang kanilang kapangyarihan. Tumingin si Talia sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang biktimang umiiyak sa loob ng presinto. Ito ay isang babaeng handang sumabog, handang maningil, at handang ipakita sa buong mundo na ang alat ng katotohanan ay kayang tunawin kahit ang pinakamatitigas na hiyas. Punta tayo sa gala, Tristan. Ang bulong ni Talia, ang kanyang boses, ay puno ng determinasyong kasing talas ng kristal. Doon natin tapusin ang lahat. Nang gabing iyon, habang ang buwan ay tila nagtatago sa likod ng makapal na ulap, isang malakas na tunog ng sirena sa malayo ang narinig ni Talia. Ang tunog ay tila isang babala ng paparating na gulo, isang paalala na ang bawat hakbang niya ay binabantayan ng mga kaaway na handang pumatay. Paano haharapin ni Talia ang mga taong nagnakaw ng kanyang buhay sa gitna ng isang marangyang pagtitipon? At sapat ba ang kanyang asing ginto upang mapabagsak ang isang imperyong binuo sa itaas ng mga kasinungalingan at nakaw na brilyante? Isang nakasulat na imbitasyon na kulay itim at ginto ang dahan-dahang nahulog sa kanyang mesa. Ang mga letra ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng lampara. Tila isang paanyaya patungo sa kailaliman ng impyerno. Huwag mong kalilimutan, Talia. Ang mga taong tulad ni Tristan at Chantal ay hindi natatakot sa katotohanan. Natatakot sila sa kahihiyan. At ang kahihiyan, kapag hinaluan ng ngalat ng iyong nakaraan, ay isang lason na walang lunas. Ang payo na yon ni Nanay Saling na dinalaw ni Talia sa correctional bago ang malaking gabi ay tila isang malamig na agos ng tubig na dumadaloy sa kanyang isipan habang nakatitig siya sa nakasilaw na itim at gintong imbitasyon. Hawak ni Talia ang papel at sa bawat paghaplos niya sa nakaumbok na tatak ng pamilya Almeda, tila nararamdaman niya ang lamig ng bakal na posas na minsang pumuluot sa kanyang mga bisig. Ang bawat letra sa imbitasyon ay tila isang pangungutya, isang paanyaya sa isang bitag na alam niyang kailangan niyang pasukin upang tuluyang lumaya.
Nakatayo si Talia sa gitna ng kanyang tinutuluyang silid sa Maynila. Sa paligid niya ay nagkalat ang mga sako ng kanyang snow salt. Ang bawat butil ay nagniningning sa ilalim ng ilaw. Tila mga saksi sa bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata sa loob ng 5 taon. Ito ang kanyang hukbo. Ito ang kanyang sandata. Hindi siya bibili ng mga brilyante upang makipagsabayan sa mga Almeda. Sa halip, kumuha siya ng isang simpleng bote ng kristal. Dahan-dahan niyang isinali ng kanyang pinakamahal na asina sa loob nito. Ang tunog ng mga butil na bumabagsak sa loob ng bote ay tila isang marahang pagpatak ng ulan sa bubong na pawid. Payapa, ngunit may dalang bigat. Sa kailaliman ng mga asina, maingat niyang itinago ang gintong cufflink ni Tristan at ang isang piraso ng smuggled na brilyante na nakuha niya sa truck. Handa na ba ang lahat, Talia? Ang tanong ni Chef Julia na pumasok sa silid. Nakasuot ang chef ng formal na barong, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. The security at the Almeda Gala is tight. Kapag nalaman nilang may dala kang ebidensya, baka hindi ka na makalabas ng buhay. Tumingin si Talia sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay nakasuot ng isang mahabang gown na kulay puting pilak, na tila gawa sa mga kristal ng asina na dahan-dahang natutunaw. Walang kahit anong alahas sa kanyang leeg. Tanging ang kanyang dangal ang nagsisilbing palamuti. Hindi na ako natatakot sa dilim, chef. Ang malamig na tugon ni Talia habang isinisara ang bote ng asina. Minsan na akong ibinaon sa ilalim ng lupa at ang tanging nakuha nila ay ang paggising sa isang halimaw na sila rin ang gumawa. Ngayong gabi, papatunayan ko sa kanila na ang asing ginto ay kayang bumura sa ningning ng kahit anong nakaw na hiyas. Lumapit si Mang Tino, bitbit ang isang lumang panyo, ang asul na panyo ni Lolo Ben. Iniabot niya ito kay Talia nang may nanginginig na kamay. Dalhin mo ito, Neng. Hayaan mong samahan ka ng espiritu ng iyong lolo. Siya ang magsisilbing lakas mo sa harap ng mga lobong iyon. Tinanggap ni Talia ang panyo at itinago ito sa loob ng kanyang maliit na clutch bag, katabi ng bote ng asina. Ang amoy ng dagat at ng matandang pagmamahal na nananatili sa tela ay tila isang mainit na haplos na nagpapakalma sa mabilis na pintig ng kanyang puso. Nang sumakay si Talia sa sasakyan patungo sa hotel kung saan gaganapin ang gala, ang bawat ilaw ng lungsod na dumadaan sa bintana ay tila mga anino ng kanyang nakaraan. Naisip niya si Doña Amalia at ang mga salita nitong anak dalita. Naisip niya ang bawat tawa ni Chantal habang pinapanood siyang nagdurusa sa putik. Naramdaman ni Talia ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kaba ay tila isang malamig na kamay na kumakapit sa kanyang sikmura. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang panghihina, hinahaplos niya ang bote ng asina sa kanyang tabi. Ang bawat butil doon ay may kwento ng pagtataksil. At ngayong gabi, ang kwentong iyon ay sisigaw sa gitna ng katahimikan ng mga makapangyarihan. Huminto ang sasakyan sa harap ng malaking pintuan ng ballroom. Ang tunog ng marangyang musika na nanggagaling sa loob ay tila isang malakas na hampas ng hangin na sumalubong sa kanya. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na nagbabadya ng isang malaking unos. Dahan-dahang bumaba si Talia. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa pulang alpombra ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Sa bawat hakbang niya, naramdaman niya ang mga mata ng mga tao na nakatuon sa kanya. Ang reyna ng asin ay narito na, sakutan ng kanyang mga kaaway. Sa dulo ng silid, nakita niya si Tristan na nakatayo sa tabi ni Chantal, nakikipagngiti sa mga senador at matataas na opisyal. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang baso ng champagne na hawak ni Tristan ay bahagyang nayanig. Tila ba ang presensya ni Talia ay isang multo na hindi nito inaasahang magkakaroon ng laman at dugo. Ang laro ay nagsisimula na. Ang bulong ni Talia sa kanyang sarili, habang ang isang matalim na tanong ay umalingaw-ngaw sa kanyang diwa. Anong uri ng katarungan
ang kayang ibigay ng isang bote ng asina sa gitna ng isang mundong binuo sa itaas ng mga kasinungalingan? At sino ang unang luluhod kapag ang bawat lihim ay dahan-dahan nang natutunaw? Naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang siko. Isang pamilyar na amoy ng pabango, ang pabango ng kataksilan. Anong karapatan mong tapakan ng lupang ito, Talia? Hindi mo ba alam na ang bawat hininga mo rito ay dumudumi sa hanging nilalanghap ng mga taong may tunay na halaga? Ang boses ni Tristan ay isang marahas na bulong sa kanyang tabi, kasing talas ng isang piraso ng bubog na pilit na ibinabaon sa kanyang siko. Ang mahigpit na pagkakahawak nito sa kanyang braso ay tila isang bakal na sipit, nag-iiwan ng namumulang marka sa kanyang maputing balat. Sa ilalim ng naglalakihang mga chandelier na kumikinang na parang libu-libong bituin, ang pawis sa noo ni Tristan ay nagniningning din, hindi dahil sa init, kundi dahil sa takot na pilit nitong itinatago sa likod ng kanyang mapagmataas na maskara. Dahan-dahang hinarap ni Talia ang lalaki. Ang amoy ng mamahaling alak at pabango sa paligid ay tila isang malapot na usok na sumasakal sa kanya, ngunit nanatiling matuwid ang kanyang tayo. Ang kanyang gown na kulay pilak ay dahan-dahang gumagalaw sa bawat paghinga niya. Tila ba ito ay gawa sa buhay na tubig dagat? Nandito ako para ibigay ang aking regalo, Tristan. Ang malamig na tugon ni Talia. Hindi ba't ito ang gabi ng inyong tagumpay? Isang malaking pagkakamali kung mawawala ang pinanggalingan ng inyong yaman. Lumapit si Chantal, ang kanyang mga brilyante sa leeg ay tila nanunukso sa bawat iglap ng ilaw. Isang regalo mula sa isang ex-convict? Baka naman punong-puno iyan ng lason, katulad ng iyong pagkatao. Ang pangungutya ni Chantal na sinundan ng isang mahinang tawa na umalingaw-ngaw sa gitna ng marangyang tugtugin ng orkestra. Hindi natinag si Talia. Sa gitna ng ballroom, kung saan ang lahat ng mga mata ng makapangyarihang tao ay nakatuon na sa kanila, dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang clutch bag ang bote ng kristal. Ang bawat butil ng asina sa loob nito ay nagniningning, tila ba may sariling buhay. Ang asing ito, ang simula ni Talia. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid na nagpatahimik maging sa mga pinakaabalang usapan. Ito ang snow salt ng dasol. Binuo ito mula sa pawis ng mga taong ninakawan ninyo ng dangal. Sinunog ninyo ang aking bodega. Pinatay ninyo ang puso ng aking lolo at ibinao ninyo ako sa rehas ng 5 taon para lamang itago ang katotohanan ito. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang asina sa isang malaking platong kristal sa gitna ng buffet table. Ang tunog ng mga butil na bumabagsak ay tila isang malakas na paghampas ng alon sa pampang sa gitna ng gabi. At doon, sa gitna ng mapuputing kristal, ay gumulong ang isang gintong cufflink na may letrang T at ang isang malaking hilaw na brilyante. Ang katahimikan sa ballroom ay naging nakabubulag. Ang bawat tao ay tila naging estatwa. Ang kanilang mga hininga ay naputol habang nakatitig sa ebidensya ng krimen sa gitna ng karangyaan. Ang brilyanteng ito, pagpapatuloy ni Talia, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Doña Amalia na ngayoy tila mawawalan na ng malay, ay nakuha ko sa loob ng inyong mga truck ng asina. Ang pamilya Ilustre at Almeda ay hindi nagtatayo ng resort para sa progreso. Itinatayo ninyo ito upang maging tabiki ng inyong smuggling operation. Ang gintong ito naman ay naiwan ng aking asawa sa gabi kung kailan niya sinubukang sunugin ang aking buhay. Ang mukha ni Tristan ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng asina sa harap niya. Ang kanyang mga labi ay nanginig, ngunit walang salitang lumabas. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga sapatos sa marmol na sahig ay bumasag sa katahimikan. Bumukas ang malalaking pintuan ng ballroom, isang pangkat ng mga lalaking naka-Amerikana at may mga badge ng NBI ang pumasok. Ang kanilang mga muka ay seryoso at walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang tunog ng paghugot ng mga dokumento
at ang malamig na kalansing ng mga posas ay umalingaw-ngaw na tila isang huling hatol ng tadhana. Tristan Ilustre, Chantal Almeda, Doña Amalia Ilustre, inaaresto kayo sa mga kasong smuggling, arson at obstruction of justice. Ang boses ng opisyal ay tila isang kulog na bumasag sa lahat ng kanilang mga pangarap. Naramdaman ni Talia ang isang malakas na pag-alon ng emosyon sa kanyang dibdib. Ang lahat ng pait, ang lahat ng lamig ng rehas, at ang bawat luhang ibinuhos niya para kay Lolo Ben ay tila dahan-dahang natutunaw sa init ng katarungan. Tumingin siya kay Tristan na ngayoy nakayuko habang ang kanyang mga kamay ay kinakandado ng bakal. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, nakita ni Talia ang isang misteryosong lalaki sa sulok ng silid, nakasuot ng itim na sombrero na dahan-dahang tumatalikod at lumalabas sa gilid ng ballroom. May isang bagay sa kilos nito na nagpabilis muli sa tibok ng kanyang puso. Ang hustisya ba ay ganap na? O may isa pang aninong naghihintay sa dilim upang bawiin ang lahat? Nang magtama ang paningin nila ni Doña Amalia sa huling pagkakataon, ang matanda ay bumagsak sa sahig. Ang kanyang kamay ay nakakapit sa kanyang dibdib, habang ang tunog ng pagbasag ng mga baso ng champagne sa kanyang paligid ay tila isang malungkot na pagtatapos ng isang imperyo. Ang bawat hakbang palabas ng ballroom ay tila isang martsa patungo sa kailaliman ng impyerno para sa pamilya Ilustre. Ang marangyang carpet na kulay pula na dati ay tila nag-aanyaya sa kanila sa rurok ng tagumpay ay naging isang mahabang daan ng kahihiyan. Ang mga flash ng mga kamera mula sa mga mamamahayag ay hindi na nagsisilbing palamuti sa kanilang kasikatan, kundi mga matatalim na liwanag na humuhusga sa bawat dumi ng kanilang pagkatao. This is a mistake. My father will hear about this. Release me this instant. Ang tili ni Chantal habang pilit na kumakawala sa mga kamay ng mga opisyal. Ang kanyang mga brilyante ay nagniningning pa rin, ngunit sa gitna ng malamig na bakal ng posas, ang mga ito ay nagmukhang hamak na mga piraso ng basag na bote. Ang kanyang magandang mukha ay namumutla, ang bawat ugat sa kanyang leeg ay lumalabas sa tindi ng galit at takot. Sa likuran niya, si Tristan ay nakayuko, ang kanyang tuxedo ay gusot-gusot, at ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa sahig. Ang bawat bulong ng mga taong nasa paligid, ang mga taong dati ay humahalik sa kanyang mga kamay para sa pabor, ay tila mga tibo na bumaon sa kanyang pandinig. Ang kapangyarihang binuo niya sa itaas ng mga kasinungalingan ay naglaho na parang asukal na natunaw sa ulan. Nakatayo si Talia sa bukana ng hotel, pinapanood ang pagpasok ng mga kaaway niya sa loob ng mga itim na sasakyan ng pulis. Ang hangin ng gabi ay humahampas sa kanyang gown, tila isang malamig na yakap ng pagbati. Wala siyang naramdamang kagalakan sa pananakit, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib na 5 taon niyang dinala ay tila dahan-dahang napalitan ng isang magaan na pakiramdam ng paglaya. Makalipas ang ilang linggo, ang balita tungkol sa smuggling operation ng mga Almeda at Ilustre ay naging pinakamainit na paksa sa buong bansa. Ang kanilang mga bank accounts ay na-freeze, ang kanilang mga mansyon ay isinailalim sa sequestration, at ang pangalang Ilustre na dating simbolo ng karangyaan ay naging kasing kahulugan ng kataksilan. Binisita ni Talia si Doña Amalia sa detention center. Ang matanda ay nakaupo sa isang sementadong bangko, malayo sa malalambot na sofa at chandelier na nakasanayan nito. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na, at ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay puno ng lason. Akala mo ba ay nanalo ka na, Talia? Ang paos na tanong ni Amalia, ang kanyang boses ay tila kalansing ng kalawangin na bakal. Kahit anong gawin mo, mananatili kang isang hamak na mag-aasin. Ang dugong dumadaloy sa amin ay asul, habang ang sayo ay putik. Tumingin si Talia sa matanda ng may awa, hindi galit. Ang asul na dugong sinasabi niyo, Doña Amalia,
ay nabulok na sa loob ng inyong mga puso. Ang putik na sinasabi nyo ay ang lupang nagbibigay sa akin ng buhay. Ngayon, sino sa atin ang tunay na mayaman? Kayo na nasa loob ng rehas o ako na malayang nakakalakad sa ilalim ng araw? Hindi nakasagot ang matanda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang pilit na inaayos ang kanyang gusot na uniforme, isang huling pagtatangka na panatilihin ang isang dangal na matagal na niyang ibinenta. Sa kabilang selda, sinubukan ni Tristan na tawagin ang pansin ni Talia. Talia, please, mahal mo pa ako, di ba? Ginawa ko lang yun para sa atin, para magkaroon tayo ng magandang buhay. Maawa ka sa akin. Tulungan mo akong makalabas dito. Napatigil si Talia sa harap ng selda ni Tristan. Tinitigan niya ang lalaking minsan niyang inalay ang buong buhay. Sa kanyang isipan, nakita niya ang imahe ni Lolo Ben na nag-iisa sa kanyang huling hininga at ang imahe ng kanyang sarili na umiiyak sa ilalim ng ulan sa loob ng bilangguan. Ang buhay na sinasabi mo, Tristan, ay binuo mo sa dugo ng aking lolo at sa luha ng aking kabataan. Ang malamig na sagot ni Talia. Wala nang Talia na magliligtas sa iyo. Ang Talyang minahal mo ay namatay na sa gabi ng iyong kataksilan. Tumalikod si Talia at naglakad palabas. Hindi man lang nilingon ang mga pagsusumamo ng lalaki. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay tila isang huling paalam sa isang nakaraang hindi na kailanman babalik. Pagbalik niya sa Dasol, sinalubong siya ng mga tao nang may mga hiyaw ng kagalakan. Ang mga bakod ng konstruksyon ay tila binunot na at ang lupa ay muling inihahanda para sa pagpapatuloy ng asinan. Tumayo si Talia sa gitna ng kanyang lupain. Kinuha ang isang dakok ng tuyong lupa at hinayaan itong dumaloy sa kanyang mga daliri. Ang hustisya ay nakamit na, ngunit sa dulo ng pier, sa ilalim ng nagbabagang kulay ng dapit hapon, isang anino ang nakatayo, nakamasid sa bawat galaw ni Talia. May hawak itong liham at ang kanyang mga mata ay tila may dalang lihim na hindi pa natatapos. Ano ang nilalaman ng liham na yon? At bakit tila ang katahimikan ng Dasol ay may dalang panibagong banta na hindi pa nararamdaman ni Talia? Isang malakas na hampas ng hangin ang nagpalipad sa buhok ni Talia, tila isang bulong ng babala mula sa kailaliman ng dagat. Ang bawat lihim ay may katapusan, Talia. At ang katotohanan, gaano man ito ibaon sa ilalim ng pinakamalalim na hukay, ay laging hahanap ng paraan upang huminga at muling sumilay sa ilalim ng araw. Ang tinig na yon ay hindi nagmula sa isang kaaway, kundi sa isang matandang lalaki na nakatayo sa dulo ng pier sa Dasol. Habang dahan-dahang lumalapit si Talia, ang tunog ng kanyang mga yabag sa kahoy na tulay ay tila nakikipag-ugnayan sa mahinang hampas ng mga alon sa ilalim. Ang lalaki ay si Attorney Salgado, ang matalik na kaibigan at lihim na abogado ni Lolo Ben, na matagal nang nawala matapos ang pagkakakulong ni Talia. Iniabot ng abogado ang isang lumang liham na selyado ng wax. Ang papel ay bahagyang nanilaw na sa paglipas ng panahon. Ipinatago ito sa akin ng iyong lolo bago siya bawian ng buhay. Sinabi niya na ibigay ko lamang ito sa iyo kapag ang mga asina sa Dasol ay muling naging puti at malinis mula sa dumi ng mga ilustre. Nanginginig ang mga daliri ni Talia habang binubuksan ang sobre. Ang amoy ng lumang papel ay humahalo sa alat ng hangin, tila isang huling mensahe mula sa kabilang buhay. Sa loob ng liham, hindi lamang mga salita ng pagmamahal ang nakasulat, kundi ang orihinal na titulo ng lupa ng buong baybayin ng Dasol. Nakasaad doon na ang lupain ay kailanman ay hindi maibebenta sa mga korporasyon at ito ay nakalaan bilang isang communal trust para sa lahat ng mga mag-aasin sa bayan. Ang pagnanakaw ni Tristan at ng mga Almeda sa lupain ay isang malaking panlilinlang mula pa sa simula. Sila ay gumamit ng mga pekeng dokumento upang makuha ang kontrol sa resort. Naramdaman ni Talia ang isang malakas na pagpintig sa kanyang puso. Ang katarungang nakamit niya sa ballroom
ay simula pa lamang. Ito na ang huling pako sa kabaong ng kasakiman ni na Tristan. Nais ni Lolo Ben na maging malaya ang lahat, hindi lang ikaw, ang sabi ni Attorney Salgado. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga sa babaeng nasa harap niya. Ngayon, ikaw na ang hahawak sa kinabukasan ng dasol. Lumipas ang mga buwan at ang dasol ay muling naging masigla. Ang tunog ng mga pala na naghukay ng bagong pitak ng asina at ang tawanan ng mga manggagawa ay tila isang masayang kanta na pumalit sa ingay ng mga traktora at bulldozer. Ang Snow Salt ni Talia ay naging pundasyon ng isang kooperatiba kung saan ang bawat pamilya ay may bahagi at walang sino mang amo ang nanggigipit sa kanila. Sa kabilang banda, ang mga balita mula sa Maynila ay tila mga huling patak ng ulan matapos ang isang malakas na bagyo. Si Doña Amalia, dahil sa kanyang katandaan at sa bigat ng kahihiyan, ay nailipat sa isang hospital facility sa loob ng bilangguan. Ang kanyang isipan ay dahan-dahan nang bumibigay at sa kanyang mga huuling sandali ng katinuan, tanging ang pangalan ni Talia ang kanyang tinatawag, isang paghingi ng tawad na hindi na kailanman maririnig ng taong sinaktan niya. Si Tristan naman ay nagsisilbi ng kanyang mahabang sentensya sa National Penitentiary. Ang kanyang bawat araw ay puno ng pagsisisi habang pinapanood sa mga lumang dyaryo ang mukha ng kanyang dating asawa bilang isang tanyag na leader at negosyante. Ang brilyanteng ipinagpalit niya sa asina ay naging isang malamig na rehas na nagkukulong sa kanyang kaluluwa. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa buong baybayin, tinipon ni Talia ang lahat ng mga residente ng Dasol. Naghanda sila ng isang malaking salo-salo sa dalampasigan. Walang mga mamahaling alak, walang mga kristal na baso. Tanging mga dahon ng saging, sariwang isda, at ang kanilang puting-puting snow salt. Ito ang golden moment ni Talia. Ang makitang ang bawat batang naglalaro sa buhanginan ay may katiyakan sa kanilang kinabukasan. Kumuha siya ng isang dakok ng asina at dahan-dahang isinabog ito sa hangin. Tila isang pag-aalay sa langit. Ang bawat kristal na tinangay ng hangin ay tila mga huling luha ng pait na tuluyan na ring naglaho. Ang alat ay hindi laging tanda ng pait. Ang bulong ni Talia sa kanyang sarili habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malawak na dagat. Minsan, ito ang nagpapanatili sa ating dangal upang hindi tayo mabulok sa gitna ng mundo. Naramdaman ni Talia ang isang malakas na kapayapaan sa kanyang loob. Isang uri ng katahimikan na matagal na niyang hinahanap. Wala na ang galit, wala na ang puot. Ang tanging natira ay ang tamis ng tagumpay na binuo sa itaas ng katarungan. Ngunit bago matapos ang gabi, isang pamilyar na boses ang narinig ni Talia mula sa likuran. Isang boses na hindi niya inakalang maririnig pa muli sa lupang ito. Talia, apo, ang boses na yon ay tila isang marahang haplos ng hangin sa dalampasigan, ngunit nagdala ito ng isang malakas na pintig sa puso ni Talia. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa ilalim ng nagbabagang liwanag ng papalubog na araw. Doon, sa dulo ng pilapil, nakatayo ang isang matandang babae na may suot na simpleng bestidang puti. Ang kanyang buhok ay tila mga pilak na hihibla na sumasayaw sa hangin at ang kanyang mga mata ay may dalang kapayapaan na tila isang dalampasigan matapos ang isang malakas na unos. Hindi ito isang multo, hindi rin ito isang kaaway. Ito si Nanay Saling, ang babaeng naging sandigan ni Talia sa loob ng madilim na rehas ay nakatayo na ngayon sa gitna ng liwanag, malaya, buhay, at may ngiting tila isang panalangin na natupad. Naramdaman ni Talia ang biglang pag-init ng kanyang mga mata. Ang tunog ng kanyang pagtakbo sa magaspang na lupa ay tila isang mabilis na kumpas ng kagalakan. Nang mag-abot ang kanilang mga kamay, ang mahigpit na yakap ni Talia kay Nanay Saling
ay tila isang pagtatagpo ng dalawang kaluluwang kapwa nagmula sa apoy at ngayon ay dahan-dahan nang naghihilom. Ang amoy ng sabon at ng matandang pagmamahal mula kay Nanay Saling ay tila isang gamot na tuluyang nagpatahimik sa mga huling sigaw ng nakaraan sa isipan ni Talia. "Laya ka na, Nanay." Ang bulong ni Talia, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng tawa at iyak. "Nandito ka na sa dasol." Humiwalay ng bahagya ang matanda at hinaplos ang mukha ni Talia. "Sabi ko sa'yo, ang alat ay may katapusan. Tignan mo ang paligid mo, Talia. Ang bawat butil ng asing ito ay nagniningning dahil sa iyong katapatan. Wala nang mantsa, apo. Ang lahat ay maputi na." Naglakad silang dalawa sa gitna ng malalawak na pitak ng asinan. Ang tunog ng kanilang mga yabag sa mga kristal ng asina ay tila isang marahang pagbasag ng mga diamanting gawa sa tubig dagat. Pinanood nila ang mga residente ng Dasol na dahan-dahang nagliligpit ng kanilang mga kagamitan para sa pagtatapos ng araw. Ang bawat pagbati ng "Magandang gabi, Reyna" ay sinasagot ni Talia ng isang matamis na ngiti. Isang nangiting hindi napilit, kundi nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Huminto si Talia sa tapat ng isang maliit na altar na itinayo niya sa gilid ng asinan, kung saan nakalagay ang isang larawan ni Lolo Ben at ang kupas na asul na panyo. Kumuha siya ng isang maliit na garapon ng kanyang pinakapurong snow salt at dahan-dahan itong inilapag sa harap ng larawan. Ang bawat butil ay tila isang handog ng pasasalamat para sa pamanang nagligtas sa kanya. "Lolo," ang bulong ni Talia sa kanyang isipan. Ang asinan ay muli nang nagniningning. Ang bawat butil ay hindi na luha, kundi biyaya para sa lahat. Sa sandaling iyon, naisip ni Talia si Tristan at si Doña Amalia. Ang dati ay naglalagablab na galit sa kanyang dibdib ay tila naging isang malamig na abo na lamang. Napagtanto niya na ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang makitang nagdurusa ang mga nanakit sa kanya, kundi ang makitang masaya at malaya ang sarili niya mula sa tanikala ng puot. Ang pagpatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa kanyang sariling kapayapaan, upang hindi na mabulok ang kanyang puso sa alat ng nakaraan. Inakbayan ni Nanay Saling si Talia habang pinapanood nila ang huling sikat ng araw na dahan-dahang lumulubog sa kailaliman ng dagat. Ang kulay ng langit ay naging isang marangyang timpla ng lila, kahel at ginto. Isang tanawing mas mahal pa sa kahit anong brilyante sa mundo. "Ano ang susunod, Talia?" ang tanong ni Nanay Saling. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Huminga ng malalim si Talia. Nilalanghap ang sariwang amoy ng dagat at ng bagong aning asina. "Mabubuhay tayo, Nanay. Mabubuhay tayo ng may dangal. Ang Dasol ay hindi na lang lugar ng asinan. Ito ay magiging tahanan ng lahat ng pusong minsang nasugatan at muling bumangon." Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa buong bayan, ang tunog ng mga alon sa pampang ay tila isang mahinang kanta ng pagpapatuloy. Wala na ang takot, wala na ang dilim. Ang tanging natira ay ang nagniningning na puti ng asina at ang tamis ng isang bagong simula. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang pamilyar na tunog ng isang maliit na kampana mula sa simbahan sa malayo ang narinig ni Talia. Ang bawat tunog nito ay tila isang paalala na ang bawat kabanata ay may dulo, ngunit ang bawat dulo ay isang pintuan patungo sa isang mas magandang kwento. 3 taon na ang lumipas mula nang ang huling butil ng asina ay nagpabagsak sa imperyo ng mga Ilustre at Almeda. Ang Dasol ay hindi na lamang isang maliit na bayan sa gilid ng mapa ng Pangasinan. Ito na ngayon ang sentro ng Asing Ginto, ang tahanan ng pinakapurong snow salt na kinikilala sa buong mundo. Ngunit sa likod ng katanyagan at ng masiglang ekonomiya ng bayan, nananatili ang payapang daloy ng tubig dagat na tila isang tahimik na saksi sa lahat ng pinagdaan ng hirap at tagumpay. Nakatayo si Talia sa balkonahe ng kanyang bagong bahay,
Isang bahay na gawa sa bato at kahoy. Simple, ngunit matibay, na nakaharap sa malawak na asinan. Ang tunog ng mga bata na nagtatakbuhan sa pilapil at ang tawanan ng mga mag-aasin na naghahanda para sa anihan ay tila isang musika ng katarungan na walang katapusan ng himig. Ang hangin ay amoy sariwang dagat. Isang halimuyak na mas mabango pa sa kahit anong mamahaling pabango na minsang dumungis sa kanyang pagkatao. Napatingin si Talia sa kanyang mga palad. Ang mga kalyo at mga pilat ay naroon pa rin, tila mga guhit ng isang mapa na nagpapaalala sa kanyang mahabang paglalakbay mula sa dilim ng rehas patungo sa liwanag ng kalayaan. Ngunit hindi na niya nararamdaman ang hapdi. Ang bawat sugat ay naging isang palamuti ng kanyang katatagan. Pinatawad ko na ba sila? Ang tanong ni Talia sa kanyang sarili habang pinapanood ang isang puting ibon na dahan-dahang lumilipad sa itaas ng mga kristal ng asina. Sa kanyang isipan, nakita niya ang huling balita tungkol kay Tristan. Isang lalaking nawala na sa katinuan sa loob ng selda, patuloy na bumubulong ng mga pangako sa isang asawang matagal na niyang pinatay sa kanyang puso. Nakita rin niya ang imahe ni Doña Amalia na pumanaw na may dalang pagsisisi na hindi na kailanman nabigkas. Ngunit ang sagot ni Talia ay wala sa mga salita, kundi sa kapayapaang nararamdaman niya sa bawat paghinga. Hindi niya kailangang bigkasin ang salitang patawad upang lumaya. Sapat na ang katotohanang wala na silang kapangyarihan na saktan ang kanyang damdamin. Ang kanyang puso ay hindi na nakakulong sa puot. Ang puot ay tila asing natunaw sa malawak na karagatan. Nandyan pa rin ang alat, ngunit hindi na ito nakakalunod. Talia, ang hapunan ay handa na. Ang tawag ni Nanay Saling mula sa loob. Kasama nito ang ilang mga kababaihan mula sa kooperatiba na itinuturing na niyang tunay na pamilya. Pumasok si Talia sa loob at doon, sa gitna ng hapagkainan, ay ang isang simpleng mangkok ng asina. Walang mga diamante, walang mga gintong plato. Tanging ang dalisay na puti ng snow salt na nagniningning sa ilalim ng ilaw ng lampara. Dito niya naintindihan ang tunay na aral ng kanyang buhay. Ang brilyante ay maaring nagniningning, ngunit ito ay malamig, matigas, at binuo mula sa matinding pressure sa dilim. Ngunit ang asina ay nagbibigay ng lasa. Ito ay nagpapanatili mula sa pagkabulok. At ito ay kailangan ng bawat buhay upang manatiling matatag. Ang karangalan ng isang tao ay parang asina. Hindi ito kailangang maging marangya. Sapat na ang maging puro at totoo. Sa huling sandali bago mamatay ang ilaw ng gabi, kinuha ni Talia ang asul na panyo ni Lolo Ben at maingat itong itinago sa isang kahon ng mga alaala. Ang kanyang misyon ay tapos na. Ang dasol ay muling naging puti. Ang katarungan ay ganap na. At ang kanyang puso, sa wakas, ay nakahanap na ng sariling dalampasigan. Salamat, Lolo. Ang huling bulong ni Talia, habang ang tunog ng mga alon sa pampang ay tila isang marahang pagpikit ng mga mata ng isang mundong nahanap na ang kanyang kapayapaan. Dahan-dahang humuhupa ang tunog ng mga alon sa pampang ng dasol. Ngunit ang dalisay na puti ng snow salt ni Talia ay mananatiling nagniningning sa ating mga isipan bilang simbolo ng isang pusong hindi sumuko sa pait ng tadhana. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pakikinig mula sa simula hanggang sa huling sandali ng ating kwento. Habang binubuo ko ang bawat salita sa kabanata, kung saan natagpuan ni Talia ang gintong cufflink ni Tristan sa gitna ng nagbabagang abo ng kanyang asinan, nakaramdam ako ng matinding kirot sa aking dibdib at hindi ko mapigilang mapaluha para sa lahat ng mga kababaihang dumaan sa katulad na pagtataksil. Ang bawat pahina ng kwentong ito ay bunga ng malalim na pagninilay sa tunay na kahulugan ng dangal, pagbangon, at ang masakit. Ngunit kailangang proseso ng paghilom. Itanim sana natin sa ating mga puso na ang buhay ay parang isang pitak ng asinan. Maaring matunaw ang lahat ng iyong pinaghirapan,
Sa gitna ng malakas na ulan ng pagsubok, ngunit hanggat naroon ang bukal ng katotohanan sa iyong kalooban, muli kang makakalikha ng mga kristal na mas mahalaga pa sa kahit anong brilyante. Ang brilyante ay maaaring nagniningning sa mata ng marami, ngunit ito ay malamig at walang buhay. Habang ang asina, gaano man ito kasimple, ay may kapangyarihang magpanatili ng ating dangal at magbigay ng lasa sa ating pagkatao. Sa inyong palagay, tama ba ang naging huling desisyon ni Talia na piliin ang kapayapaan kaysa sa patuloy na paghihiganti? Kung kayo ang nasa posisyon niya, kaya niyo rin bang talikuran ang lahat ng poot para sa inyong sariling katahimikan? Habang nakikinig kayo sa tinig ko, ano ba ang inyong ginagawa ngayon? Nagluluto ba kayo para sa pamilya? Nagtitiklop ng damit? O marahil ay nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw? Napakahalaga sa akin na marinig ang inyong mga tinig, kaya huwag kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento at ibahagi ang inyong sariling mga karanasan sa buhay. Huwag din sanang kalimutang pindutin ang like at ishare ang ating kwento upang mas marami pa tayong maabot na pusong nangangailangan ng lakas ng loob. Naway maging mapayapa ang inyong gabi at laging maging matatag ang inyong paninindigan sa gitna ng anumang unos hanggang sa muli nating paglalakbay sa mundo ng mga kwentong kapupulutan ng aral at pag-asa. Pamagat ng kwento, asin ng karangalan, ang pagbangon ng Salt Queen. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at paghahatid ng positibong mensahe.